Lalo pang nadagdagan ang pinsala sa daan bantayan sa Cebu dahil sa malakas na mga aftershock sa Medellin, Cebu naman, nangingibabaw ang nagpis ng mga namatayan. Live mula sa Medellin, Cebu, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, anong kwento sa iyo ng mga survivors dyan sa lugar mo? Jiggy, sariwa pa sa mga naulila yung pagtama ng malakas na lindol dito sa bayan ng Medellin sa Cebu. 14 ang kabuuang bilang ng mga nasawi dito sa naturang bayan. Isa dyan yung nakatira dito sa bahay na to na nasa aking likuran na kung saan nakikita nyo grabe yung iniwang pinsala. Halos mapadapa yung bahay. Nagkadurog-durog yung mga poste at mga pader nito. Nakita yung tatay doon sa may bandang likod. Yung anak niya nakaligtas naman pero sugatan at nagpapagaling pa rin ngayon sa ospital. Bukod sa kanila, kabilang din sa mga nasawi ang nanay o 75 taong gulang na ina ni Cherry Ann. Nasa bahay naman ng biktima ng lumindol at nabagsakan din daw ito ng mga bato. Pakinggan natin ang pahayag ng kanyang anak. Kahit ganyan na ang edad ng nanay namin, malakas pa rin siya. Nagtatrabaho pa rin siya kahit ganyan na yung edad niya. Tapos isang iglap na lang siya nawala sa amin. Mon, ang tindi ng mga litrato na nasa social media ngayon kung saan yung mga residente dyan sa Medellin ay natutulog na nakabalot ng plastic para hindi maulanan o hindi malamigan. At ito'y pagpapakita na tila ba, wala nang natutunan yung national government sa pagdating sa pagresponde sa malalaking trahedya. Nandiyan ang ball earthquake dati na napakalakas gaya ng epekto ng nangyari dyan sa Cebu, ng mga bagyo na malalakas pero parang nauhuli pa rin sila flat-footed. Huwag na natin isali yung LGU kasi sila naman talaga apektado. Pero sa pagkakataong ito, makikita mo na talagang nakakaawa yung sitwasyon. No? Doon sa mga aftershock sa napakarami dyan sa bayan ng Daan Bantayan, ano nakita mong impact? Tama ka dyan, Jiggy, no? Nagkaroon nga ng napakalakas na magnitude 5.1 na aftershock kaninang umaga. At dahil dito, lalong napinsala naman yung gumuhong bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa naturang bayan. Nalaglag mula sa harapang bahagi nito ng pader yung mga tipak ng bato. Pangambatuloy ng mga residente na mumuno sa simbahan, lalo pang titindi raw ang pinsala dyan kapag nagtuloy-tuloy pa itong mga nararanasang malalakas na pagyanig o aftershock. Hinarangan na rin, Jiggy, yung paligid nitong simbahan. May mga nagtatangkaro kasi na kumuha ng mga tipak ng bato kahit maliliit lang daw bilang souvenir o remembrance. Antigo na raw kasi itong simbahan na itinayo pa noong 1858. Nakatakdang i-restore ang simbahan para ma-preserve pa rin ito. Bukod sa simbahan, nagkasira-sira rin ang munisipyo ng Daan Bantayan. Kaya nag-oopisina muna ang mga empleyado sa Operation Center. Pinakareklamo pa rin kasi ng mga residente rito, Jiggy, yung kawalan pa rin ngayon ng supply ng kuryente at tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde at ng pari sa lugar. Mahirap ito sa amin kasi makapekto ito ng water supply namin. Hindi maka-operate yung water utility providers namin pag walang kuryente. Although yung iba may agencies naman, but still it's not enough. There are some, not our parishioner from other place, they ask for stone for souvenir. Bawal po. Kasi it will use for restoration. And we don't allow anyone or even one lang. Okay? It will become proceeding siguro. At Mon, sigurado magiging malaki na naman ang parte ng private sector pagdating sa bilis ng relief operation. Ang relief operation na ginagawa dyan ay kumusta? Nakarating na ba ang tulong? Yes, Jiggy, kaya nga iniutos ngayon ni Cebu Governor Pambaric IV na dapat daw dinidispatch kaagad itong mga donasyong natatanggap ng kada lokal na pamahalaan. Git niya, hindi raw dapat iniipon pa o pinatatagal na ipunin itong mga donasyon para maging uniform ng residente sa kada barangay, kundi dapat i-dispatch, ilabas kaagad para hindi raw mangyari yung mga insidente noon na nabulok na ang ilang mga relief items para sa mga apektadong residente. Lalo't sa ngayon, patuloy pa rin nananawagan ang mga residente rito ng pagkain, malinis sa inuming tubig, banig o kahit mga tent, no? Ang gusto nga nila yung tent na may mga bakal na sa apat na uulan na. Lalo kanina, bumuhos din ang ulan dito sa malaking bahagi ng Northern Cebu.
Jiggy, balik sa'yo. Ingat kayo dyan, Mon. Yan po ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Medellin, Cebu. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.